Hindi natin hawak ang oras na pwede nating makasama ang mga taong mahalaga sa buhay natin. Ikaw kapuso, anong gagawin mo kapag nawala ang taong mahal mo ng dahil sa'yo? Dear Papa Dudut, ang pamilya ang isa sa mga pinakamahalagang bagay sa buhay natin. At meron din tayong mga kaibigan na pwede nating ituring na pamilya. Lalo na sa mga oras ng saya, lungkot at kagipitan. Sila ang pwedeng maging dahilan para makalimutan nating saglit ang mga problema na meron tayo. Ang presensya nila at ang masasayang alaala na pwedeng mabuo ang magiging daan para makaalis tayo pansamantala sa mundo ng kalungkutan. Hello po Papa Dudut, I'm Janice, 24 years old, taga Bulacan at nagtatrabaho sa isang computer shop dito lang din sa amin. Sorry kung napahaba ang intro nitong sulat ko. Hindi ko rin kasi talaga alam kung paano ito dapat simulan. Basta ang gusto ko lamang ang may share ang kwento namin ng mga kaibigan ko. Actually, parang ang hindi ako ang magiging bida sa ikukwento ko ngayong tanghali kahit nasulat ko ito. Pero okay lang kasi masaya ako na maibahagi ito sa ating mga kabarangay. Magkakaibigan na kami nila May mula noong elementary pa lamang, Papa Dudut. Parang tunay na magkapatid na nga ang turingan namin sa isa't isa. Pareho kasi kaming may pangarap na magkaroon ng kapatid na babae na hindi naman ibinigay sa amin. Kaya nga siguro kami nagkakilala kasi nga pareho kaming sabik na magkaroon ng kapatid. At habang tumatagal ay tumatatag din ang friendship namin at nadala namin yon kahit pareho na kaming may trabaho noon, Papa Dudut. May 5 minutes ka na lang dyan sa computer mo. Mag-extend ka pa ba? Oo, pa-extend pa ako. Malapit na ako manalo dito sa nilalaro ko eh. Sayang. Okay, sige. Yun! Napatay ko rin yung kalaban! Uubusin ko kayong lahat ngayon! Nag-extend ako! Janice! Oh, May! Anong problema? Parang namumugto yung mga mata mo ah. Kasi si Richard. O so anong meron kay Richard? Natsugi na ba siya dito sa Earth? Janice naman eh. Joke lang. Alam mo naman kasing ayoko talaga dyan sa boyfriend mo eh. Kaya hinihintay ko talaga matsugi siya sa life mo. Ex-boyfriend. Ano? Tama ba yung narinig ko? Ex-boyfriend mo ng tungaw na yon? Oo, nakipag-break na ako sa kanya. And this time, totoo na to. Hindi na ako makikipagbalikan pa sa kanya. Wow naman! Congrats! Anong klaseng martilyo naman ang nakabasag dyan sa helmet mo ng kamartiran? Aba, hindi rin biro yung 7 buwan na relasyon ha, na ilang beses mo siyang nahuli na may ibang babae. Chika mo nga sa akin kung ano talaga nangyari. Dali! Magkasama kami kahapon. Tapos nung umalis siya para umorder ng pagkain, pinakialaman ko yung cellphone niya. Nakita ko na may kachat siyang ibang babae na Nicole ang pangalan. Nagpapalitan pa sila ng I miss you, I love you. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking yon. Grabe ha, hindi na nga siya gwapo, may gana pang lumandi ng ibang babae. Nabasa ko nga rin doon na plano na pala niyang makipag-break sa akin para sa Nicole na yon. Kaya bago niya pagawin yon, inuna ko na siya. At yan naman ang pinaka-the best na ginawa mo. Aba, ilang beses ko na kayang sinabi sa'yo na hiwalayan mo na yung manloloko na yan. Ayaw mo naman kasing makinig sa akin eh. Kahit nahuli mo na dating may ibang babae, pinatawad mo pa kagad nang humingi siya ng sorry sa'yo. Kasi nga, mahal ko siya. Ikaw ba? Mahal ka rin ba niya talaga? Oo, ramdam ko naman na minahal niya rin talaga ako. May, kung mahal ka talaga ng lalaki na yon, hindi siya mambababae. Habang magkarelasyon pa kayong dalawa, ano ba? Kaya hindi pa
pagmamahal ang tawag doon. Basta, ang sakit-sakit pa rin. Buong gabi na nga ako umiiyak pero parang hindi pa rin nababawasan ang sakit dito sa dibdib ko. Janice, mahal ko talaga si Richard. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Kayanin mo. Kasi una sa lahat, hindi naman siya gwapo para balik-balikan mo, no? Pangalawa, hindi deserve ng cheater na yon ang isang maganda at mabait na kagaya mo. Kaya burahin mo na siya sa buhay mo bago ka patuluyang masiraan ng bait ng dahil sa kanya. Ang hirap kasi sobrang mahal ko na talaga siya. Hindi ko na ma-imagine ang buhay ko na hindi ko siya kasama. Gusto ko na nga ulit siyang tawagan at sabihin na magbalikan na kami. Pero pinipigilan ko lang talaga ang sarili ko. Janice, ayoko na ng ganito. Ayoko na siyang mahalin pero hindi siya maalis dito sa puso ko. Pakiramdam ko mamamatay na ako kapag hindi kami nagkabalikan. Putik! Namatay tuloy yung karakter ko. Ano ba naman yan? Ang ingay-ingay kasi dito eh. Parang may baliw na asong umaalulong dito sa loob ng computer shop. Bakit kasi hindi pa umuwi yan tapos pumasok siya dun sa kulungan niya para dun siya maglupasay? Nakakabuisit. Hoy, lalaki! Ako ba pinaparinggan mo? Bakit? Mukha ka bang aso para tamaan ka sa sinabi ko? Hindi! Pero pakiramdam ko, ako yung pinaparinggan mo eh. Kung pakiramdam mo, ikaw yung baliw na asong nag-iingay dito sa loob ng computer shop, edi sige, ikaw na. Nakakasira ka ng mood sa paglalaro eh. Alam mo ba yun? Nakakabadtrip yung boses mo. Aba, bastos ka! Hindi ako bastos. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ano ba kasi ang bibig mo? Pinagliiba yan sa megaphone? Umaalingaw-ngaw na dito sa loob ng 4 na sulok ng computer shop eh. Kapal talaga ng mukha mo? Hindi ka naman sobrang gwapo? Haha, at least gwapo. Sa'yo na nang galing. Hindi nga lang sobra. Ops. Tama na yun at baka kung saan pa mapunta yung bangayan yung dalawa. O Jed, tapos ka na bang maglaro? Kung tapos ka nang gumamit ng computer, magbayad ka na dito. Papadudod si May yung tipo ng babae na laging niloloko ng mga nagiging boyfriend niya. Hindi ko nga rin alam kung bakit kasi maganda naman siya at mabait. Siguro isablay lang talaga siyang pumili ng lalaking mamahalin niya. Minsan kasi naaamoy ko kaagad na manloloko yung manliligaw na pinapakilala niya sa akin. Laging tama ang hinala ko na hindi maganda ang ugali ng lalaking pinapakilala sa akin ni May na manliligaw niya. Kahit na binabalaan ko na siya noon ay hindi talaga siya nakikinig sa akin, papadudot. Ang sabi nga niya ay hindi rin naman daw kasi natuturuan ng puso. At kapag naman dumarating ang time na nasasaktan siya ay never ko siyang sinisi dahil sa choice na pinili niya. Dahil alam ko na hindi rin naman niya ginusto na masaktan ang sarili niya. Pero grabe, papadudot. Natawa talaga ako sa unang beses na magkakilala sina May at Jed. Nakakatawa yung bangayan nila kasi para silang aso't pusa ng araw na yon. Walang sino man sa kanila ang gustong magpatalo. Mabuti na lang at naawat ko rin silang dalawa, papadudot. Good morning, Janice! Good morning din! Ang aga mo yatang napadaan ngayon ah. Maaga ba? Hindi naman masyado, sakto lang. Anong sakto lang? Hindi ka naman ganito kaaga pumupunta dito sa computer shop. Tsaka parang ang ganda ng ngiti mo ngayong umaga ha? Maganda talaga kasi pupunta ako ng simbahan mamaya. Maganda rin ang gising ko kanina kaya sigurado ako na magiging maganda ang buong araw ko. Teka, bakit parang may kakaiba sa'yo? Nako, wag mo sabihin na nagkabali ka na kayo ng manlolokong Richard na yon ha? Kakalbuhin talaga kita! Hindi, no. Sabi ko naman sa'yo, hindi ko na siya babalikan. Oh, very good! E ano bang dahilan ng pagiging maganda ng umaga mo? Wala naman masyadong malalim na dahilan. Napansin ko kasi na pagkatapos naming mag-break ni Richard 2 weeks ago, 3 gabi na akong hindi umiiyak ng dahil sa kanya. Kaya nararamdaman ko kahit papano na nakaka-move on na ako.
Grabe, akalain mo yon? Nabasag na talaga yung helmet mo! Janice naman eh. Hindi, natutuwa lang ako kasi parang totoo na yung sinasabi mo. Malakas ang pakiramdam ko na hindi na talaga kayo magkakabalikan ng manloloko na yon. Aba, ilang beses ko rin kayang sinabi sa'yo na hiwalayan siya pero ayaw mo. Kasi nga, paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo siya at hindi mo siya kayang mawala sa buhay mo. Dati yon, pero ngayon hindi na. Kaya ko na talaga siyang itsugi sa buhay ko. Ay, oo nga pala. May dala akong cupcake para sa'yo. Eto oh. Cupcake ba laman ang paper bag na to? Oo, nag-bake ako kagabi kasi nga ang gaan ng pakiramdam ko. Alam mo naman ako, kapag nasistress o masaya, pagbe-bake talaga ang ginagawa ko. Panigurado na mas masarap to ngayon kasi masaya ka habang ginagawa mo tong mga cupcake. Feeling ko rin, Janice. Iba kasi talaga ang gaan ng pakiramdam ko. At ngayon ko lang ulit naramdaman to mula nung maging boyfriend ko si Richard. Ngayon ko lang din na-realize na wala na siyang ibang binigay sa akin noon kung hindi sakit ng ulo. Kaya ayoko na talagang balikan pa yung mga yun. Grabe, ang saya ko talaga na naririnig ko yan mula sa'yo, May. Oh, thank you ah. Kasi hindi ka sumuko sa akin kahit sobrang kapal ng helmet ng kamartira na binigay sa akin ni Richard. Siyempre naman, kaibigan kita kaya hindi talaga kita susukuan. Good morning, Janice. Uy, Jed, good morning. Parkila naman ako ng computer. 1 oras lang. Dito na lang ako pupwesto malapit sa'yo. Ha? Oh, nandito pala yung babaeng pinaglihi sa megaphone ng bibig eh. Janice, kailangan ko na rin palang umalis. Magsisimba pa kasi ako. Saka, ang ganda ng umaga ko. Ayokong sirain yun na nag-iisang butike na nandito sa loob ng computer shop nyo. Baka ang ibig mong sabihin, gwapong butike. Hay nako, napaka-filingero mo talaga. Aalis na nga ako, Janice. Baka madagdagan pa ng kasalanan ng bibig ko bago pa ako makarating sa simbahan. Okay, sige, ingat ka. Salamat dito sa cupcake. Una na ako. Oy, ingat ka ah. Baka madukot ka ng mga kapwa mo mandurukot bago ka pa makarating ng simbahan. Mukha ka pa namang mandurukot dahil dyan sa sombrerong suot mo. Che! Buisit ka talaga! Alam mo, Jed, para talaga kayong aso't pusa ng best friend ko. Best friend mo ba talaga yun? Ang layo kasi ng ugali niya sa'yo. Maganda nga siya, mabunganga naman. Ibig sabihin, nagagandahan ka sa best friend ko? Uy, crush mo si May, no? Huh? Hindi ah. Hindi ko crush yun no. Tsaka hindi naman talaga kagandahan yun eh. Ang lakas pa ng bunganga. O sige na, isusuot ko na tong headset ko. Maglalaro na ako. Okay. Papadudot bagong customer lang namin noon si Jed sa computer shop. Noong una, paminsan-minsan lang siyang mag-rent ng computer hanggang sa mapadalas na ang pagtambay at paglalaro niya. Malapit lang daw kasi sa amin ang tinitirhan niyang boarding house. Kaya naman kapag stress siya sa trabaho, nagpapalipas siya ng oras sa computer shop namin. Dahil sa madalas nga niyang pagtambay ay naging close na rin kaming dalawa, lalo na at madalas na rin kaming magkwentuhan. Nalaman ko noon na masaklap din pala ang kwento ng buhay pag-ibig niya. Papadudot, hindi rin maganda ang naging katapusan ng mga relasyong pinagdaanan niya. Kagaya na nangyari sa best friend kong si May noon. Madalas din siyang naloloko ng mga nagiging girlfriend niya at naranasan niyang maperahan, ipagpalit sa kaibigan, o kaya isa pinsan niya pa mismo. Hindi ko na nga maisip kung bakit niloloko siya ng mga nakakarelasyon niya. Kasi sa totoo lang ay gwapo naman si Jed at mabait, pero bakit palagi na lamang siyang nasasaktan sa pag-ibig kagaya ni May? Pareho silang totoo kung magmahal, pero bakit puro pasakit lang din pareho ang nakukuha nila? Kaya naman doon ko naramdaman na parang bagay si Jed at ang best friend kong si May, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa tuwing magtatagpo ang landas ni na May at Jed sa computer shop namin ay hindi po pwedeng hindi sila magbabangayan na dalawa. At ang nakakatawa pa doon ay sobrang simple lamang na mga bagay na pinag-aawayan nila. Tapos ay wala sa kanila ang gustong magpatalo.
Kagaya na lamang ng balat ng candy na hindi sinasadyang malaglag ni Jed mula sa bulsa niya kaya bigla siyang tinarayan ni May. Yung amoy ng pabango ni May na matapang daw at masakit sa ilong, sabi ni Jed. Yung ingay ng pagtatype ni Jed sa keyboard na ginagamit niya. Yung lakas ng boses ni May kapag tumatawa siya at kung ano-ano pang bagay na pinag-aasar nila sa isa't isa. Noong una ay medyo naiinis talaga ako kasi para silang mga batang nag-aaway. Hanggang sa makasanayan ko na lamang na makita sila na gano'n ang senaryo. Naninibago pa nga ako kapag hindi sila masyadong nagpapansinan sa umpisa pero sa huli, magbabangayan din pala kasi nagpapakiramdaman sila kung sino ang unang mga asar. Ang weird lang kasi nag-uumpisa na rin akong kiligin sa kanilang dalawa. Siguro nga kasi ay nakikita ko noon na bagay sila sa isa't isa. At nalaman ko na hindi nga ako nagkamali dahil may natuklasan ako, Papa Dudut. Kumusta na ang pakiramdam mo, May? Eto, medyo okay naman na pero inuubo pa rin. Sabi naman kasi sa'yo, huwag ka masyado nagpapaulan at nagpupuyat eh. Ayan, natrangkaso ka tuloy. Akala ko kasi hindi na ako tatalaba ng sakit. Feeling mo naman kasi si Wonder Woman ka na hindi nagkakasakit. Nakakaloka ka talaga. Parang ganun na nga. Magkasing ganda at sexy naman kami ni Wonder Woman ah. Sira! Janice, sorry ha. Hindi natuloy yung panonood natin ng sine. Ayaw mo pa naman ang nasisira ang mga plano mo. Okay lang yon. May next time pa naman eh. Magpahinga ka na lang muna dyan tapos libre mo na lang ako sa susunod. Okay, sige. I-idlip na lang din muna ako. Bye, Janice. Okay, bye! Hi Janice! Parkila ako ng computer ah. Isang oras lang. O sige, dito ka na lang sa may malapit sa akin para malapit din sa electric fan. Okay. Teka, may hinihintay ka ba na kasama mong darating? Ha? Wala naman. O bakit parang panay ang tingin mo sa may pinto? Wala. Napapatingin lang ako. Okay. Janice, nasan nga pala yung matalak mong kaibigan? Ang ibig ko sabihin, yung matalik mong kaibigan. Si May? Andun sa bahay nila, nagpapahinga kasi may sakit siya. Talaga? Anong sakit niya? Kumusta naman siya ngayon? Ayun, ayos naman. Tinirang kaso lang kaya hindi makadaan dito sa computer shop. Bakit pala bigla mo na lang siyang hinanap? Ha? Wala lang. Curious lang ako kasi nga hindi ko siya nakikita. Tsaka walang maingay dito sa loob ng computer shop mo eh. Alam mo naman yung bibig nun, parang nakalunok ng megaphone. Namimiss mo ng best friend ko, no? Hindi no. Bakit ko naman siya mamimiss? Ang sungit-sungit kaya nun. Aminin mo na kasi, may crush ka kay May, Jed. Wala nga akong crush sa kaibigan mo. Hindi ako mahilig sa babaeng maganda nga, matalak naman ang bunganga. So, nagagandahan ka nga talaga sa best friend ko. Ay, nako! Huwag ka na kasing mag-deny sa akin. Marunong naman ako magtago ng sikreto eh. Hindi ko sasabihin kay May kung ayaw mo pang malaman niya na crush mo siya. Kung gusto mo nga, pwede pa kitang ilakad sa kanya eh. Talaga? Gagawin mo yun? Ang ibig kong sabihin, Nadulas ka na, kaya wag mo nang bawiin. Ano ka ba? Sabihin mo na lang kasi sa akin ng totoo. sige na nga. Sasabihin ko na ang totoo. Oo, crush ko nga talaga si May. Ay, OMG! Sabi na nga ba tama ako eh. Alam mo bang dati ko pang napapansin yon, kahit lagi mo siyang inaasar, nararamdaman ko na may gusto ka talaga sa kanya. Kaya ako lang naman ginagawa yun kasi ang cute niya magalit eh. Lalo na kapag namumula na yung pisngi niya. Para siyang mansanas. Tsaka cute naman talaga yung kaibigan mo eh. Yun nga lang, masyadong masungit. Masungit yun kasi palagi mong inaasar. Pero huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo.
Ilalakad talaga kita sa best friend ko. Sabi na nga ba, Papa Dudut, hindi ako nagkakamali sa hinala ko na may mabuting patutunguhan ng palaging pagbabangayan ng dalawang kaibigan ko. Hindi talaga ako binigo ng instinct ko dahil naging tama ang hinala ko na may pag-asa nga na magkagustuhan sina May at Jed. Lalo pa at inamin na sa akin ni Jed na crush nga si May kahit nati-turn off siya sa lakas nitong magsalita. Kaya naman umiral ang pagiging kupido ko ng panahon na yon. Gumawa ako ng paraan para mapaglapit ang dalawa, Papa Dudut. Ayun nga lang ay hindi rin maiwasan na magbangayan sila lalo na. At hindi naman alam ni May na sinasadya siyang galitin ni Jed dahil na-cute-cute nito sa kanya. At sa tuwing hindi na kami magkasama ni May ay pinapaalalahanan ko si Jed na huwag masyadong inisin ang kaibigan ko. Papa Dudut, nagsimula na akong gumawa ng paraan para mapaglapit pa ang dalawang kaibigan ko. Palagi kong binibida si Jed sa mga kwento ko kay May. Sinabi ko sa kanya kung gaano kabait at kasipag na anak si Jed. Kinuwento ko rin kung paano ito maging boyfriend. Nagtaka naman si May at napatanong kung paano ko raw ba nalaman ang mga yon. Sinabi ko na syempre napapakwento din sa akin si Jed. Hanggang sa kumbinsihin ko na nga si Jed na siya naman ang gumawa ng paraan para magkalapit silang dalawa ng best friend ko, Papa Dudut. Good morning, Janice! Good morning din, May. Kumusta ka na? Okay na. Grabe, isang linggo din akong pinahirapan ng trangkaso na yun. Oo nga, isang linggo ka rin tuloy hindi nakagala. Kaya nga maaga akong pumunta dito sa computer shop mo. Mabuti na lang at wala dito yung mukhang butiking na customer nyo. Kung hindi, maagang masisira ang araw ko. Grabe ka naman sa mukhang butiki. Cute naman si Jed, lalo na kapag nakangiti. Cute? San banda? Ang laki ng mata nun. Bilugan lang, pero hindi naman malaki. Aminin mo, bagay sa kanyang dimples niya sa magkabilang pisngi, di ba? Ikaw kaya nakapansin nun dati. Tsaka ang sabi mo, type mo sa lalaki yung may dimples, di ba? Oo nga, pero kahit kailan, hindi ko magiging type ang Jed na yon. Oh, bakit naman? Mabait naman yun, tsaka masipag pa. Breadwinner kaya yun sa pamilya nila. Kahit na, nakakainis pa rin yung ugali niya, lalo na kapag inaasar niya yung ilong ko. Ganun lang talaga magpapansin yun si Jed. Dinadaan niya sa pang-aasar. Pero mabait talaga yun. Kapag nakilala mo siya, nako, sigurado ako magkakasundo kayong dalawa. Whatever. Teka, bakit ba dating pinag-uusapan yung mukhang butiki na yun? Eh hindi naman ako interesado sa kanya. Saka bakit ang tagal ng pinsan mo napapalit sa'yo para magbantay dito sa computer shop? Baka mamaya hindi natin abutan yung first screening ng pelikula na papanoorin natin. Emi, kasi hindi kasi ako pwedeng umalis ngayon. Ha? Bakit naman? Kasi tumawag yung pinsan ko na dapat nga papalit sa akin dito na magbantay. May dysmenorrhea daw siya kaya hindi makabangon sa kama. Kaya eto, ako muna ngayon na magbabantay dito sa computer shop buong araw. Hala, paano yung lakad natin? Nag-makeup pa naman ako. Oh, huwag ka mag-alala. Hindi masasayang ang makeup at outfit mo ngayon. Anong ibig mong sabihin? Sabi mo hindi ka nga pwede ngayon, di ba? Oo nga, pero pwede namang may ibang sumama sa'yo, no? Sino naman? Good morning! Oh, ayan na pala yung tinutukoy ko eh. Hi, Janice. Hi, May. Hello? Ano bang meron at parang ang tapang ng pabango mo ngayon? Ang lakas mo kong asarin sa pabango ko? Mas masangsang naman sa ilong yung gamit mo. Matapang ba masyado? Medyo nga. Pasensya na. Hindi naman, Jed. Sakto lang. Para kanino pala yung hawak mo na bulaklak? Para kay May to. Oh, sunflower. Ha? Para sa akin talaga to? Hindi. Para dun sa nagko-computer dun sa may electric fan.
para sa kanya talaga yan. Uy, Jed! Joke lang. Para sa'yo talaga yan, May. Salamat. Wala bang ipis na kasama to? Huh? Walang ipis na kasama yan. Pero may bubuyog na bigla na lang lilipad tapos tutusukin yung maliit na ilong mo. Ba? Pumunta ka ba talaga dito para lang asarin ako? Oo nga, Jed. Kala ko ba hindi mo na aasarin tong best friend ko? Biro lang naman. Pero seryoso na. Para sa'yo talaga yung sunflower, May. Walang kasamang bubuyog yan o ipis, promise. Tsaka, itatanong ko rin sana kung pwede ba kitang yayain na manood ng sine ngayon? Syempre pwede. Di ba, May? Pumayag ka na para hindi naman masayang ang outfit at makeup mo. Sige na nga. Ayos lang sa akin. Talaga? Yun o! O ano? Tara na? Papadudot para akong nanonood ng live na shooting ng isang nakakakilig na scene sa K-drama na mga oras na yon. Nakita ko kasi kung paano magpigil ng kilig ang dalawang kaibigan ko. Pigil ang mga ngiti ni Jed na hindi makatingin ng diretsyo kay May. Samantalang si May naman ay pulang-pula ang magkabilang pisngi nang makuha niya ang mga bulaklak mula sa kamay ni Jed. Hindi niya alam kung magpapasalamat ba siya o mang-aasar. Naghihintay rin siya ng pang-aasar na pwedeng gawin sa kanya noon ni Jed. Pero syempre wala nang ginawa si Jed na anumang ikinainis niya. Kinumbinsi ko na rin sila na tumuloy nang manood ng sine kasi nga hindi ako pupwede. Nagdalawang isip pa nga si May kasi nahihiya talaga siya kay Jed, papadudot. Sinabi niya rin na baka magbangayan lamang sila sa buong araw pero si Jed na nga ang nagsalita at sinabi na hindi siya mang-aasar ng araw na yon. At nang papaalis na sila sa computer shop namin, ramdam ko na halos abot tenga ang mga ngiti ko noon dahil sa kilig na nararamdaman ko, papadudot, ng mga oras na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod sa pagkakakilala ko sa ugali ni na Jed at May ay alam ko na kaagad na malaki ang posibilidad na magkagustuhan silang dalawa. Yung pagkagusto na pwedeng mauwi sa pag-iibigan. Bagay na bagay kasi talaga sila hindi lang dahil sa pareho silang maganda at gwapo. Hindi lang din dahil sa mga kaibigan ko po sila kung hindi dahil alam ko ang kwento ng mga naging karanasan nila sa pag-ibig. Alam ko ang mga pinagdaanan nilang dalawa. Ganon naman kasi talaga sa buhay, papadudot. Pinagtatagpo ng Diyos ang dalawang tao na alam niyang magkakasundo at pwedeng magtulungan sa iba't ibang bagay. Sa sitwasyon ni na Jed at May ay pwede lang matulungan ang isa't isa pagdating sa usaping pag-ibig dahil alam ng Diyos na kota na sila sa pait at kirot na dulot ng kanilang mga nagdaang relasyon. Kaya oras na para maging masaya naman sila, papadudot, at pagkalipas nga ng ilang buwan na panliligaw ni Jed ay sinagot na rin siya ni May. Ang nakakatuwa pa doon sa sobrang smooth at saya ng relasyon nila. Hindi namin napansin na mabilis na lumipas ang 3 taon, papadudot. Tapos naalala niyo yung pangalawang beses na nagkita kayo sa computer shop? Nako, Janice, hindi ko makakalimutan yun kasi sinabuyan lang naman ako nitong best friend mo ng tubig sa muka. Paano ko hindi gagawin yun? Tinawag mo akong boses palaka. Tapos sakto naman na umiinom ako ng tubig. Kaya yung natitirang laman ng bote, sinaboy ko na lang sa mukha mo sa inis ko sa'yo. At pagkatapos nun, bigla na lang nag-walkout si Jed nang hindi nagbabayad sa akin. Uy, nagbayad din naman ako nung bumalik ako kinabukasan. Oo. Tapos nung makita mo si May na nandun ulit sa computer shop, inasar mo ulit siya at ang mas malala pa doon, tinawag mo siyang mukhang palaka. At dahil doon, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na sampalin tong si Jed. Grabe kasi, sobrang nakakainis. Gusto ko lang naman kasing magpapansin sa'yo eh.
Ang sungit mo kasi sa akin lagi, babe. Grabe ka naman kasi magpapansin, nakaka-high blood kaya. Sorry na, pero effective naman, di ba? Ay naku, sobrang effective! Kasi bago ka pa manligaw, muntik ka nang ipakulam ng kaibigan ko sa sobrang inis niya sa'yo, Jed. Hala, legit ba yun? Plano mo talaga akong ipakulam, babe? Muntik na. Kung hindi ka nga lang talaga umamin na may gusto ka sa akin, maghahanap na talaga ako ng mangkukulam. Nakakatakot ko palang saktan. Grabe ka gumanti. Ganun talaga. Kota na ako masaktan kaya dapat matuto na akong gumanti. Ay, sandali. Punta muna ako ng CR. Naiihina ako kakatawa kanina. Sige lang, May. Wait lang balik ako agad. Alam mo, Jed, natutuwa talaga ako kasi dati ini-imagine ko lang na magiging kayo. Tapos ngayon, eto, third anniversary nyo na. Oo nga eh. Ang galing no? Ang bilis ng panahon. Hindi nga ako makapaniwala hanggang ngayon eh. Na ano? Nasasagutin ka ni May. Una, yan, hindi ko na-imagine talaga na sasagutin ako ng best friend mo. Tsaka pangalawa, hindi ko inakala na matatagalan ko pala yung ugali niya. Grabe ka kay May, ha? Susumbong kita sa kanya mamaya pagbalik niya. Uy, joke lang yun. Alam mo naman na wala kami masyadong pinag-aawayan talaga, di ba? Ang dami nga naming mga bagay na napagkakasunduan eh. Kaya nga nung umpisa pa lang, alam ko talaga na bagay kayong dalawa. Kayo lang eh. Masyado kayong pabebe pareho. Kaya ang hirap niyong paglapitin nung una. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa'yo. Kasi tinulungan mo ako na mapasagot si May. Wala naman ako masyadong ginawa. Ikaw pa rin talaga yung gumawa ng lahat ng effort para mahalin ka ng best friend ko. Pero thank you pa rin kasi palagi kang nandyan para sa amin ni May. Nga pala Janice, meron ako isang favor na hihilingin sa'yo. Ano yun? Alam ko na malaki na ang utang na loob ko sa'yo dahil nga ikaw talaga ang naging tulay sa relasyon namin ni May. Kaya lang, wala na kasi akong ibang alam na pwedeng makatulong sa akin tungkol sa bagay na to eh. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na kagad sa akin. Ang dami mo pang paligoy-ligoy eh. Janice, gusto ko sana magpatulong sa'yo sa gagawin kong to. Gusto kong pakasalan si May. Balak ko nang mag-propose sa best friend mo. Papadudod saksi ako sa effort ng panliligaw na ginawa ni Jed para mapasagot si May. Yung nilabanan niya ang takot niya sa masungit na tatay ni May at hinarap ito para sabihing aakyat siya ng ligaw. Nakita ko rin kung paano niya sakyan ang ugali ng kaibigan ko kahit may mga konting bagay silang hindi na pagkakasunduan. At naging saksi din ako sa kung paano nagsimula ang totoong love story nilang dalawa. Nakakatuwa lang kasi parang dati lang pinapangarap ko na maging sila tapos biglang nagkatotoo nga ang bagay na yon. Natupad yung tumatakbo sa isipan ko na magkakaroon ng relasyon ang dalawang kaibigan ko. Papadudot halos lumundag din talaga sa tuwa at kilig ang puso ko nang marinig kong plano na ni Jed na mag-propose ng kasal kay May. Kaya naman kagad ko siyang tinulungan sa planong yon. Ako ang naghanap ng magandang restaurant at ako na rin ang gumawa ng reservation para sa date na gusto ni Jed. Ako ang kumontak sa mga importanteng tao kay May para masaksihan ang importanteng pangyayari sa buhay niya. Ako rin ang sumundo kay May sa place niya. Ginawa ko yon kasi pareho silang mahalaga sa akin ni Jed, Papa Dudut. Ang sabi ko pa noon kay May, Papa Dudut ay magpapasama lang ako sa kanya na pumunta sa isang party pero kailangan na nakabihis at nakaayos din siya. Kagad naman siyang naniwala kasi madalas na kapag may party ako na pupuntahan na hindi ko ka-close, ang mga invited ay sinasama ko talaga siya. Kaya naman todo paayos talaga siya at magandang dress ang pinili para sa gabi na yon. Magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko habang sakay kami ng taxi na patungo sa restaurant na alam kong kailanman ay hindi makakalimutan ni May. Pero bago pa kami makarating sa restaurant na yon ay isang aksidente ang nangyari, Papa Dudut.
Nasaan po tayo? Nasa ospital tayo, Janice. Bakit po tayo nandito? Ano bang huling natatandaan mo? Magkasama po kami ni May. Nasa taxi po kami papunta sa isang restaurant. Nasaan po ba siya? Nasaan sila ni Jed? Magpo-propose na po kasi si Jed sa kanya. Gusto ko po silang makita. Wala kang natatandaan na kahit ano tungkol sa aksidente? Aksidente? Ano pong ibig niyong sabihin? Ano Oh, po? Janice. Bakit hindi ako makabangon, Ma? Bakit hindi ko maigalaw yung isang paa ko? Aray ko, ano po ba talaga nangyari, Ma? Huwag ka muna masyadong kumilos. Nakasimento kasi ang isang paa mo pero makakalakad ka pa naman kaya huwag kang mag-alala. Ano po ba kasi talagang nangyari, Ma? Sabihin niyo na po sa akin, naguguluhan na po kasi ako eh. Naaksidente ka. Kayo ni May. May truck na bumangga sa taksing sinasakyan yung dalawa. Ano po? Naaksidente kami ni May? Nasaan po si May? Oh, teka, Kumusta si May, Ma? Anak, kumalma ka muna. Gusto ko makita si May. Ma, dali niyo ako kay May, Ma! Mamaya, dadaling kita sa kanya basta kumalma ka muna, anak. Huwag ka masyadong kumilos dahil baka makasama pa sa'yo. Janice, Oh, Jed! gising ka na pala. Oh, Jed, mabuti at dumating ka na. Okay lang ba? Ikaw na muna bahala sa anak ko. Sasabihin ko lang sa doktor na gising na siya. Sige po, tita. Janice, anak, babalik ako kagad, ha? Kumusta ka na, Janice? Kumusta pakiramdam mo? Medyo masakit lang yung katawan ko. Si May, kumusta? Ayos lang ba siya? May bali din ba siya? Bakit hindi ka nagsasalita, Jed? Sabihin mo sa akin, kumusta ba si May? Kumusta yung kaibigan ko? Kasing si Mama hindi ko makausap ng maayos. Okay naman si May, di ba? Hindi naman siya masyado nasaktan. Jed! Jed, ano ba? Magsalita ka naman. Kumusta ba si May? Sabihin mo sa akin kung ano nangyari sa kanya. Wala na si May. Anong sabi mo? Wala na si May. Hindi siya nakaligtas sa aksidente. Hindi! Hindi totoo yan! Nagsisinungaling ka! Pinaprank nyo lang ako ni May, di ba? Nasa labas siya ng kwarto na to. Ano? Naririnig niya tayo ngayon, di ba? May! Pumasok ka na dito sa kwarto! Hindi na magandang biro to, ha? Janice, hindi ako nagbibiro. Wala na talaga si May. Wala na siya. Iniwan niya na tayo. Hindi pwede mangyari yun! Hindi ako naniniwala sa'yo! Bakit kailangan mawala si May? Bakit? Kasalanan ko to eh. Ako ang may kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng to. Hindi ko na dapat pinlano yung proposal na yun eh. Hindi ko na dapat kayo pinapunta sa restaurant na yun. Hindi dapat siya nawala sa atin. Kasalanan ko to. Kasalanan ko lahat to, Janice. Kasalanan ko to. Kasalanan. Diyan, tama na! Huwag mo masaktan ang sarili mo! Ako na lang dapat ang nawala. Hindi dapat si May. Hindi dapat siya. Hindi dapat siya. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko lahat to, Janice. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit wala na si May. Patawarin mo ko, May. Patawarin mo ko. May, patawarin mo ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, May. Papa Dudut, wala talaga akong masyadong maalala sa kung ano ang nangyari bago ako magising sa loob ng ospital.
Ang huling naaalala ko lamang ay nasa loob kami ng taxi ni May at masayang nagkwekwentuhan ng tungkol sa nakaraan. Yung mga bangayan nila ni Jed na para silang mga aso't pusa. Yung crush na pala niya si Jed pero tinatago niya lamang kasi nga ay malakas itong mang-asar. At pakiramdam niya ay hindi naman siya gusto nito dati. At yung oras na nararamdaman niya na nahuhulog na rin ang loob niya kay Jed. Napagkwentuhan din namin yung mga panahon na magkarelasyon silang dalawa, yung mga pagsubok na pinagdaanan nilang dalawa. Kasama na doon yung hindi gusto si Jed ng mga magulang ni May pero hindi sila sumuko. Pinatunayan ni Jed na mahal niya si May at karapat-dapat siya para sa best friend ko. Lahat yon ay nakita ng parents ni May kaya tuluyan na rin siyang natanggap ng mga magulang nito. Papadudot, pakiramdam ko ay nanginig ang buong katawan ko nang malaman ko ang nangyari sa best friend ko. Hindi po ako makapaniwala na iniwanan na niya kami. Napakarami pa naming plano at mga pangarap na gustong matupad. Magpapakasal pa sila ni Jed at magiging ninang pa ako ng magiging anak nila. Masasaksihan ko pa ang bagong yugto ng love story nila sa oras na maikasal sila. Pero lahat ng yon ay hindi na pala mangyayari. Dahil kahit kailan ay hindi na namin makakasama pa si May. Nakita at naramdaman ko rin ang matinding lungkot ni Jed dahil sa pagkawala ni May Papadudut. Paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili niya noon dahil sa mga nangyari. Kami na dumadalaw sa puntod ni May ay palagi siyang humahagulhol at humihingi ng sorry kay May. Sinabi ko naman sa kanya na wala siyang kasalanan sa aksidente na yon at sana ay mapatawad na rin niya ang sarili niya. Dahil hanggat nagdurusa siya ay alam ko na hindi magiging payapa si May kung nasaan man siya. Mahirap, sobrang hirap pero kailangan naming tanggapin na tuluyan nang nawala si May sa buhay namin. Papadudot, dito na rin po nagtatapos itong sulat ko at sana po ay kinapulutan po ito ng aral. Pasensya na kung medyo nagusot po itong papel dahil nabasa na rin po ng luha ko. At hindi man tungkol sa akin ang kwentong ibinahagi ko sa ngayon ay alam ko naman na malaki ang aral na naiwan nito sa ating mga kabarangay. Aral na ang buhay ay may limitasyon lamang. Kaya kailangan nating sulitin ang lahat ng oras na pwede pa nating makasama ang mga mahal natin sa buhay. At kung mauna man silang mawala sa atin ay kailangan po nating magpatuloy sa pag-usad at magpakatatag para sa kanila at sa ating mga sarili. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Janice. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.